Ayan, magandang araw mga ka-farmers. Ito naman po ay Pamalas TV upang magbigay naman po na sa inyo ng isang idea, no? Dahil po nandito po tayo sa ating location na taniman ng Formosa na pinya. Di bali, ang gagawin po natin sa ngayon ay mag-i-intercrop po tayo ng kalabasa, no? Sa ating tataniman na pinya dahil alam naman natin ang pinya ay matagal para maging double purpose o kita ang ating gagawin, ano? Di bali sa ngayon guys ay di bali first time natin itong gagawin dito sa ating taniman na pinya, no? Sa pagtatanim natin ng pinya, itong pag-intercrop ng kalabasa. Di bali ginawa ko na rin to pero ibang klase ang ating itinanim sa pinya, no? Ito naman ay gabi pero naging success naman dahil malalaki rin naman yung naging laman ng mga gabi, ano, nang in-intercrop natin sa pinya. Ayun, nakaani rin tayo ng maganda at kumita rin tayo. Kaya nga ito, isusubok natin o itatry natin yung pagtatanim ng kalabasa sa kasama ang pinya, ano. Di bali itong ang suhin natin yan, kung nakikita nyo sa likod, di bali kulang pa yung ating pang tanim. Ang gagawin natin, magtatanim muna tayo ng kalabasa, ano. Dahil kapag nakompleto na itong suhin ng ating pinya, susunod na naman natin ang pinya na itatanim. Ayan, kaya sundan nyo lang guys ang ating gagawin, ano, kung ano nga ba ang mangyayari sa pag-intercrop natin ng kalabasa sa pagtatanim ng pinya. Ayan. Ito nga ang aking ginawa ay binungkal natin ng 60 by 60 paikot ang lupa, ano. Di bali hindi na natin nararoon dahil ang lupa dito ay napakaganda, ano guys, mataba. Kaya hindi natin kailangan pang araruhin. Ayan. Di bali ito nga guys ay itinanim natin to kahapon, ano. Hindi natin na ipakita sa inyo. Ang ginawa natin dito sa gantong pagtatanim, yan, naglagay tayo ng chicken manure o dumi ng manok. Yan sa gitna, kung nakikita nyo, yan ang chicken manure, ano. At dito natin tinanim sa gilid yung buto ng kalabasa. Di bali sa isang gantong plat, dalawang kalabasa ang ating itinanim, no? Dalawang buto, isa dito at isa dito sa kabila. Ayan. At yan, at binalas at nilagyan natin to ng basal na 14-14, ano, sa ilalim para kapag siya ay mag-ugat na, may vitamins agad siyang makakain, ano, o masisip-sip ang ating tanim na kalabasa. Ayan. Ito nga ang ating ginawa, ano. Di bali inilayo-layo natin yung distansya dahil nga sa isang plat ginawa natin ng isang buto, ano. Halos ito ay nasa ito at saka yung distansyang yon, ito ay nasa 3 meters, ano, ang lagwat ng ating distansya ng pagpaplat. At ito naman at hanggang doon yung kasunod niya, ito ay nasa mahigit 2.5 meters, ano. Talagang lagwatan sila dahil dalawa nga ang ginawa natin na buto sa isang plat. Dahil ito ay ginawa natin tong mano-mano, yung pagbubungkal dito, ano, ng lupa. Yan. Yan guys ang ginawa natin, ano. Ito ay mano-mano nating inilagay o binungkal yung lupa dito, ano. Yan, paikot. Di bali nakatanim tayo dito ng isang lata, ano. Nasa 500 grams. Ang itinanim natin ditong variety, ito ay Sophia F1, ano, na binili natin sa brand ng S-West na brand, ano. Ayan. Ito guys yung kalabasa na medyo maliliit lang dahil dito sa amin ay mabinta to, ano. Depende guys sa inyong lugar kung anong mabinta sa inyong kalabasa dahil ang gantong Sophia F1 sa amin affordable to sa isang pamilya dahil katamtaman lang naman ang laki nito, ano. Isa o dalawa pwede na tayong makagulay, isang ulaman na to, ano. Kasi may mga malalaking kalabasa na halos nag-6 na kilo, 5 kilo. Mahirap ibenta, ano guys. Kaya depende rin guys to sa location nyo kung saan kayong lugar ang pipili ng pagtatanim na klase ng kalabasa, ano. Kaya ito ang sa amin nga, ito mabenta dito sa amin tong Sophia F1. Ayan na variety. Kaya ito ang ating itinanim dito, ano. Ito guys ay nasa mahigit 200 na buto ang naitanim natin dito, ano, sa isang lata na itinanim natin dito kahapon, ano. Ayan, kung nakikita nyo nga yan yan yung mga binungkal natin lupa, yan ay may mga tanim na yan. Di bali doon naman sa kabila, dahil kinulang tayo ng buto, mayroon pa tayong binungkal doon, nasa mahigit 200 din na butas yon.
upo naman ang tatanim natin doon, ano, sa kabilang yon. Di bali, pinya din naman itatanim natin doon, ano. Yun nga. Kalabasa at upo ang ating i-intercrop dito sa ating taniman na pinya, ano, dahil ito nga, double purpose ang ating gagawin. Dahil ang pagtatanim ng pinya, guys, ay medyo malaki rin ang puhunan. Kailangan din natin ng pang fertilizer, ano. Kaya tamang-tama, guys, pag naitanim na tong Formosa na pinya, 2.5 months, pag naitanim to, pwede tayo mag-apply uli ng fertilizer sa ating Formosa na pinya. Dahil nga dito nga may tanim tayo ng kalabasa, baka hindi muna tayo mag-apply dahil maglalagay din tayo ng fertilizer sa ating kalabasa, ano. Masasakop na tong tanim natin na pinya. Ayan. Kaya sa isang location, guys, dalawang kitaan ang ating purpose sa ganito, ano. Lalo na kapag maliit lang naman natin ating lupa. Ganito lang, guys, ang aking gagawin, ano, para maging doble ang kita. At dahil ang pinya ay matagal, halos talaga mahigit 1 taong, guys, bago tayo nito makaprodukto, ano. Hindi gaya ng kalabasa, mga 3 months. Mag-aani na tayo dito, ano, basta maalagaan lang natin ng mabuti. Bubungahan tayo nitong marami at malalaki, ano. Yan. Yan, di bali nga baka mga 1 week mag-apply rin tayo ng abo dito dahil buhay na to, ano, guys. Ayan, ang ginawa ko nga dito, guys, ano, pinatubo ko muna to sa tela. Pinalabas muna natin yung ugat niya o yung kiti. Yan, hindi natin sa inyo na ipakita, ano. Bali sa sunod natin mga vlog niya, papakita natin sa inyo kung paano tayo magsimula sa pagtatanim ng isang kalabasa, no. Ayan, yun ang ginawa, guys, para siguradong mabilis ang kanilang pagbuhay, ano. Pinatubo muna natin. Ayan. Ito, guys, yung yan ay kalabasa yan dyan, ano, guys. Ayan nga. Tabunan natin ng konti. At nilagyan din natin ng Loradan, ano, guys, para hindi kainan ng langgam. Ayan, o kung ano man insekto na pwedeng kumain sa buto, ano. Ayan. Ayan, guys, hanggang dito muna, guys, ano. Di bali, in-update ko lang nga kayo sa ating gagawin sa ating taniman na pinya. Ito nga, yung pag-intercrop ng pinya. Kaya sundan nyo, guys, kung anong nangyari sa ating tanim na kalabasa, ano, sa taniman ng ating na pinya. Ayan. At maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito lang muna po ang Ipamalas TV. Bye-bye!